Ang pamana ng dalawang mahusay na ika-15 antas ng mga paraan. Si Lu Sheng ay nakakaranas ng hindi pa nagagawang malaking kapalaran. At ang dakilang nilikhang ito, sa mga kamay ni Yang Yizhao, ay ganap na itinulak sa sukdulan. Ang pagiging master ay hindi maaaring maging mas mababa sa kung ano ang maibibigay sa iyo ng isang kapwa-apprentice. Si Yang Yizhao ay nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, iniisip, masyadong magaan ang aking daan. Itinaas ni Yang Yizhao ang kanyang ulo at tumingin kay Lu Sheng, na nasa estado ng dai nakapikit. Magpadala sa iyo ng isang universo. Pagkatapos magsalita, bahagyang iniunat ni Yang Yizhao ang kanyang kamay. Boom! Isa-isa, kunin ang planeta ni Lu Sheng bilang pinagmulan. Itong mabituing langit gumuho lahat. Patuloy na bumagsak, patuloy na lumiliit. Ang buong mabituing kalangitan, ang buong universo ay gumuho sa isang punto. Sa huli, ang espasyong ito ay ganap na nabawasan sa isang madilim na kawalan. Bahagyang nahulog sa palad ni Yang Yizhao ang isang spot ng liwanag na naglalabas ng mahinang puting liwanag, parang buto. Isang walang buhay na binhi. Tiningnan ng mabuti ni Yang Yizhao ang binhi. Pinanood ng matagal. Sa wakas, binawi niya ang kanyang tingin at mahinahong tumingin kay Lu Sheng. Naway makuha mo ang anumang gusto mo. Matapos sabihin ni Yang Yizhao ang huling pangungusap, ang buong tao, kasama ang liwanag na bahagi, ay bumulusok sa katawan ni Lu Sheng. Bahagyang nanginig ang matigas na katawan ni Lu Sheng. Ni Zhao Liao, ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang mga kristal na marka ng tubig ay patuloy na dumudula sa mga sulok ng kanyang mga mata. Nakaupo ang pamilya ni Teacher Lu Dahai sa harap ng TV at seryosong tumingin sa screen na naglalaro sa screen ng Z. Ang ipinapakita sa larawan ay isang higanteng higit sa 8,000 metro ang taas na nagangalit sa mataong lungsod. Ang mga matataas na gusali ay gumuho na parang mga bloke ng gusali sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ang apoy ay nasa lahat ng dako at ang mga tao ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa at tumakas kung saan-saan. Nasnap! Kinuha ni Lu Dahai ang remote control ng TV para patayin ang TV at nag-aalalang sinabi, ang alien invasion ng advanced civilization, tila magugulo talaga ang mundo. Sabi ni Zheng Yufen sa tabi niya, baka peke. Parang pelikula, baka sci-fi movie shooting scene. Ang unang balita ay hindi gagawa ng ganoong biro. Umiling si Lu Dahai at sinabing, ang mga presyo ay tumaas kamakailan at ang presyo ng bigas ay tumaas sa 30 yuan bawat libra. Nagsasabi ka ng totoo. Sumingit din si Nanay Lu Qinghe, ang mga paaralan sa buong lungsod ay sarado na, at ngayon ay maraming usapan tungkol dito sa internet. Isa nga itong alien invader, maraming video, hahanapin ko sila at ipapakita ko sa iyo. Sa sinabi nito, kinuha ni Lu Qinghe ang kanyang mobile phone at mabilis na tinapik ang screen. Ang mga video na hinanap ni Lu Qinghe sa internet ay higit na nakakagulat at mas mayaman kaysa sa mga ipinapalabas sa Z. Sa isang video, ito ay isang hukbo ng pagbuhos ng bakal. Isang fighter jet ang tumawid sa kalangitan na pinaghahalo ang bakal na kortina. Mayroong hindi mabilang na mga armored vehicle, tank, at fleet sa dagat. Ang lahat ng Muslims ay nakatutok sa 8,000 meter dyan sa kalangitan, at ang artilerya ay umalinggaw ng sabay-sabay. Ngunit ang hindi mabilang na mga shell ay naharang ng isang hindi nakikitang puwersa sa layo na 8,000 metro ang layo. Gamit ang isang alon ng kamay ng higante, ang hukbo sa ilalim ay kumalat na parang kolonya ng langgam na nagdulot ng mabibigat na kaswalti. At ang mga itim na sasakyang pangkalawakan na naglalabas ng mga sinag ng iskarlata na enerhiya, strafing sa lahat ng dako. Kahit saan man tangayin, para itong mantikilya na pinutol ng laser knife, sunod-sunod na natutunaw. Sa isa pang video, 4 na white light giants na halos 1,000 metro ang taas ang nakikipaglaban sa 8,000 meter giants. Upang maging tumpak, tumakas. Ang higanteng kilometro ay marupok tulad ng isang laruan sa harap ng 8,000 metrong higante. Ang 8,000 metro na higante ay madaling makakahawak ng 1,000 metro na higante sa kanyang mga kamay. Nang madurog ito, isang maliit na figura ang inipit at itinapon sa spaceship. Napakaraming katulad ng mga video. Hindi ko alam kung bakit, ngunit hindi napigilan ng gobyerno ang pagkalat ng video na ito, na halatang isang video na nagpapakita ng mga stalwart alien invaders na maaaring magdulot ng panik sa mga tao. Posible ding imposibleng ihinto. Matapos manood ng ilang mga video, ang mga mukha ng pamilya ni Lu Dahai ay marangal at nag-aalala. Walang kapantay. Iyon lang ang nasa isip nila matapos itong basahin. Ito ay higit pa sa paraan ng sibilisasyong asul na bituin, at ito ang lakas ng mas mataas na kabihasnan sa mas mababang sibilisasyon. Ganito gawin ah. Nag-alala si Zheng Yufen, talaga bang darating ang katapusan ng mundo? Kahit nakatapusan na ng mundo, hindi ito darating sa atin. Kaya hindi nagtagal ay iniunat ni Lu Dahai ang kanyang mga braso sa mga balikat ni Zheng Yufen at inaliw, at saka, bumabagsak ang langit at may mga matataas na tao pa rin dito. Ang mga ordinaryong tao na tulad natin ay walang magawa. Nag-aalala lang ako dito. Hindi ba't medyo mataas ang status ng Xiaosheng? Sabi ni Zheng Yufen habang namumula muli ang kanyang mga mata.
Siya ay isang ordinaryong tao sa buong buhay niya, at hindi niya talaga maintindihan kung bakit biglang lumitaw ang isang alien na nagdulot ng isang sakuna sa mundo. Naisip ko na ang aking anak ay nangangako at ang buhay ng pamilya ay magiging mas mabuti at mas mahusay. Ngayon ay malaki ang posibilidad na sila ay hindi maiiwasang masangkot sa kalamidad na ito. Ganyan ba talaga kahirap para sa isang pamilya na mamuhay ng matiwasay? Saglit na natahimik si Ludahay, pagkatapos ay tumayo mula sa sofa, at sinabing may matatag na ekspresyon. Huwag ka masyadong mag-isip, hindi na ako naniniwala, hindi kayang talunin ng mga Panginoon ng buong mundo ang isang dayuhan. Ang dapat nating gawin ngayon ay pangalagaan ang ating sarili, huwag gulo ang bansa, huwag guluhin ang mga munting pantas. Lalabas ako ngayon, bibili ng mga gamit, at tingnan kung makakahanap ako ng pangkat ng renovation upang palakasin at baguhin ang ating basement at gawin itong isang silungan ng air raid. Sasama ako sayo. Pinunasan ni Zheng Yufen ang kanyang mata at bumangon. Nais ding pumunta ni Lu Qinghe, ngunit pinigilan ni Ludahay at inutusan, manood na lang ng balita sa bahay, at kung may balita, ipaalam sa amin sa lalong madaling panahon. CJ. Matino namang tumango si Lu Qinghe. Kasabay nito, sa isang maliit na isla malapit sa Ninghaisi ng Longguo. Sa isang villa na pansamantalang ginamit bilang conference hall, mahigit 100 lalaki at babae ang nakaupo sa paligid ng isang malaking conference table, nag-uusap ng mga bagay-bagay. Ang mga taong ito ay lahat ng ikasyam na antas ng martial arts powerhouses mula sa buong mundo, kabilang ang nahihigit na martial arts saint ni Longguo na si Lin Zhengyu at Mingyu martial arts saint Tan Zhongyu. Ang pulong ay pinangunahan din ni Tan Zhongyu at Lin Zhengyu. Sa malaking screen sa conference hall, katatapos lang mag-play ng isang video. Ang parisukat na mukha ni Lin Zhengyu ay puno ng kaseryosohan, ang kanyang matalas na mga mata ay tumama sa mga manonood, at taimtim niyang sinabi, ito ang video na kababalik lang mula sa biing niyang. 3 9th level martial saints mula sa Eagle Country ang natalo, at mahigit 58 level na Grandmaster ang nahuli lahat. Sa ngayon, ang ating Azure Star ay nawala ng 5 sa ikasyam na antas ng martial saints. Kabilang sa mga ito ay ang Silver Crown Martial Saint Cumberland, ang Pangulo ng World Martial Arts Association, at ang Eagle Country Rose Martial Saint. Lin Zhengyu ay medyo mabigat ang tono. Inaasahan namin na ang spacecraft na minamaneho ng alien invader na ito ay dapat magkaroon ng napaka-advanced na kagamitan sa pagdetect na maaaring tumpak na mahanap ang partikular na lokasyon ng mga nangungunang eksperto sa martial arts. Sa tingin ko lahat, dapat magkaroon ng napakalakas na pakiramdam ng krisis sa panahong ito. Ang mga powerhouse na nasa antas ng martial saint ay may mga komplikadong ekspresyon at bahagyang tumango. Ang pagsasanay sa martial arts sa kanilang kaharian, ang premonisyon at kontrol ng krisis ay mas tumpak kaysa sa karaniwang tao. Ang lahat, ang iyong mga labi ay patay at ang iyong mga ngipin ay malamig. Sa panahong ito ng krisis, dapat tayong magkaisa at labanan ang krisis na ito ng sama-sama. Naiintindihan ng lahat ang sinabi ni Lin Zhengyu. Kung hindi, ang mga taong ito ay hindi naroroon sa oras na ito. Gayunpaman, kung gusto mo talaga upang lutasin ang krisis, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsigaw ng ilang slogan. Nakita na ng lahat ang video at hindi nila alam kung magkano. Nakakagulat ang nakikita ng mga ordinaryong tao sa video, ngunit ang nakikita nila ay malalim na kawalan ng kapangyarihan at kawalan ng pag-asa. Ang biglaang pagdating ng alien invaders ay tila isang seryosong 10th level martial arts expert, ang parehong antas ng pinuno. Kahit na hindi mahuli ang Cumberland at ang iba pa, ang lahat ng lakas ng kanilang mga martial saints na magkakasama ay hindi magiging sapat upang talunin sila ng isang kamay. Isang tunay na krisis sa planeta. Paano si Amy Lu? Bakit hindi dumating si Amy Lu Sheng? Isang Wusheng mula sa Wolf Country ang biglang nagtanong. Ang tanong na ito ay agad na umalinggaw sa maraming tao. Bakit hindi mo nakita si Master Lu? Nag-aatubili na sinabi ni Lin Zhengyu, ang ating mga Diyos ng militar ay umaatras pa rin sa ikasyam na antas, at ang retreat point ay nasa ilalim ng dagat kung nasaan ka ngayon. Hindi ko alam kung kailan makakalabas si Beb. Ayaw namin siyang istorbohin. Baka hindi niya alam na ganoon kalaki ang nangyayari sa labas. Nagkatinginan ang isang Qian Wusheng. Hindi pa lumalabas ang retreat ni Lu Sheng. Hindi ba matagal na itong sarado? Sa oras na ito, may nagsabi, ang 10th level powerhouse ay hindi natin kayang labanan. Mayroon bang paraan upang makipag-ugnayan sa gabay? Humingi ng tulong sa kanya. Ang pangungusap na ito ay kaswal din alam ng lahat doon. Bilang isang maliit na first level resource star, ang koneksyon sa pagitan ng Azure Star at ng gabay ay palaging one-way. Ang facilitator lang ang palaging aktibong nakikipag-ugnayan sa kanila at wala silang paraan para makipag-ugnayan sa facilitator. Gayunpaman, ang masustansyang panukalang ito ay nakatanggap ng positibong feedback sa pagkakataong ito. Naisip na namin ito at matagumpay naming naipadala ang mensahe ng tulong. Ngunit hindi malinaw kung kailan matatanggap ng patnubay ang balita at kailan sila sasagipin. Itinuro ni Lin Zhengyu ang isang direksyon at sinabing, ang bagay na ito ay dahil sa pagiging mapagpasyahan ng kasintahan ni N. Lu, si Miss Dong Qingsu.
Noon lang napansin ng lahat ng martial saints na may isang dalagang malamig ang ugali at magandang mukha na nakaupo sa isang gilid ng conference hall. Alam ng lahat ng 9th level martial saints ang mukha na ito. Hindi nagtagal, ang presidente ng World Wushu Association, ang chairman ng Western Wushu Alliance, at ang nangungunang 5 silver-crowned martial artist na si Saint Cumberland sa mundo. Dahil sa hinawakan niya ang babaeng ito ay muntik na siyang bugbugin ni Lu Sheng hanggang sa umalis ang kanyang kaluluwa sa katawan at napilitang muling magkatawang tao. Nakaharap sa nagtatanong na mga mata, mahinahong sinabi ni Dong Kingsui, iniwan ng gabay si Sheng Lu bilang isang tagapagbalita at tuturuan ako ni Sheng Lu kung paano ito gamitin. Nagpadala ako ng balita tungkol sa mga alien invaders 3 araw na ang nakaraan. Matapos matanggap ang sang-ayon na sagot ni Dong Kingsui, ang espiritu ng mga martial saints ay agad na naalis. Mabuti kung makontak ang gabay. May pag-asa pa para sa pag-aangat ng krisis na ito, kailangan lamang nilang magpumilit hanggang sa dumating ang tugon at suporta ng pinuno. Pagkatapos ay susubukan kong ipagpaliban ito hanggat maaari. Ang mga mata ni Wu Sheng ay nagliwanag at sinabing, kasama si Lord Lu dito, maaaring hindi natin maantala ang pagdating ng gabay. Pero ang tanong, kailan kaya makakaalis si Master Lu sa customs? Sa isang salita, isang hitsura ng kawalan ng kakayahan ang lumitaw sa mga mukha ng lahat. Ang pag-istorbo sa mga tao sa pag-urong ay isang bawal sa martial arts, pabayaan ang pag-istorbo sa isang mahalagang retreat para sa isang taong hindi magagapi na tumama sa ikasyam na antas. Kung makakaapekto ito sa nagmamadaling epekto ni Lu Sheng, ang mga kahinatnan ay maaaring maseryoso kaysa sa mga dayuhan na mananakop. Walang may lakas ng loob. Kumatok si Lin Zhengyu sa conference table at sinabi sa mahinang boses, maghintay, subukang harapin ang masamang halberd sa panahong ito, hanggang sa umalis si Master Lu sa hangganan. Maghintay ka lang. Ang isang grupo ni Wu Sheng ay nanatiling tahimik na nag-iisip sa kanilang mga puso. White Mist Star District, Battlefield Star No 2484. Isang maliit na dark blue na spacecraft ang dumaan sa mga layer ng barrier channel, pumasok sa atmosphere, at sa wakas ay dumaong sa isang partikular na site. Ang uyam. Bumukas ang hatch ng sasakyang panghimpapawid, at si Lan Chen, na may magandang maitim na blonde na buhok, ay lumabas ng spaceship. Hindi kalayuan sa landing point ng spacecraft, tahimik na nakatayo doon ang isang lalaking may kulay abong buhok. Zhaolin, libre mo pa akong sunduin sa pagkakataong ito, bihira lang talaga. Nakita ni Lan Chen ang kanyang matandang kaibigan, nagliwanag ang kanyang mga mata at may ngiti sa kanyang mukha. Nakatitig sa likuran niya ang may buhok na kilala bilang si Zhaolin, nakasimangot at sinabing, wala akong panahon para sunduin ka, gusto ko lang makita ng sarili kong mga mata ang pambihirang siyam na bituin na iyong binanggit, na malamang na maabot ang tala sa umaga. Henyo! Lalaking hindi mo dinala? Haha! Tumawa ng malakas si Lan Chen at sinabing, alam kong pinaglalaruan mo ang ideyang ito. Hindi ako nagdala ng mga tao. Masyado pang bata ang batang iyon, at mayroon pa rin siyang mga alalahanin sa inang planeta. Binigyan ko siya ng panahon ng pagpapahinga, at handa akong sunduin siya pagkatapos ng ilang sandali. Sayang ang feelings ko. Umiling ang may buhok na medyo may edad na lalaki at tumalikod na para umalis. Niyakap ni Lan Chen ang kanyang balikat at nakangiting sinabi, huwag kang mabigo. Pumunta sa Aurora Tavern, ililibre kita ng inumin. I miss you, few glass of wine. Nagsasalita ang lalaking may uban, ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lan Chen. Inabot niya at kinuha ang isang communicator out of thin air. Ang asul na ilaw ay kumislap sa communicator, sinulyapan ito ni Lan Chen, at nagulat na sinabi, bakit ang batang ito ay nagpadala ng mensahe sa akin ng napakabilis? Ginalaw-galaw ng lalaking may uban ang kanyang mga tenga at nagtanong. Sino pa kaya ito? Kaswal na sumagot si Lan Chen, ito ang gusto mong makita, ngunit hindi mo pa nakikita. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaking may buhok na kulay abo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tagapagbalita na nasa kamay ni Lan Chen. Mabilis na kunin. Ano ba ang hinihimok mo? Ilang araw na ang lumipas mula nang maipasa ang mensahe mula sa kanilang planeta. Ito ang parehong umaga at gabi na sinabi ni Lan Chen, at kaswal na nag-click sa display ng mensahe sa communicator. Agad na lumabas ang isang video screen. Ito ay isang 8 kilometro ang taas, mabangis na puting liwanag na higante, na maihawak na mahabang halberd, at nagdudulot ng kalituhan sa lungsod sa ibaba niya. Nang makita ang eksenang ito, walang oras si Lan Chen para magsalita. Inagaw na ng katabi niyang maputi ang communicator. Evil halberd. Ito ang masamang halberd. Ang mga mata ng may buhok na kulay abo ay nakatuon sa Darmagyan sa video, at sinabi niya ang bawat salita, tama, isa sa mga miyembro ng Red-Eyed Star Thief Group, Evil halberd. Ano? Nagulat si Lan Chen, ibig mong sabihin si Wei Lansing ay tinarget ng Red-Eyed Star Thief Group. Mayroon bang pangalawang paliwanag? Napasulyap sa kanya ang lalaking may buhok, mabilis na inilabas ang communicator sa kanyang bulsa, at nagdial ng numero. Nagkataon lang, malas.
Mabilis, sabihin sa akin ang mga coordinate ng asul na bituin na iyong binanggit at agad akong makikipag-ugnayan sa Star Police Patrol at pupunta upang tugisin ito. Nagbingi-bingihan si Lan Chen at mabilis na nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Ang Red Eye Star Thief Group ay tumitingin sa asul na bituin kung saan matatagpuan ang Lu Sheng. Sa pag-ugali ng Red Eye Star Thief Group, kapag ang isang planeta ay nakawan, tiyak na lulubusin nito ang lahat ng mga mapagkukunan sa planetang iyon at alipinin ang lahat ng mga katutubong powerhouse at ibebenta ang mga ito bilang mga alipin. Ang pinakamahinang miyembro ng Red Eye Star Thief Group ay mayroon ding ikasampung antas. Kung mahuli nila si Lu Sheng. Sa pag-iisip nito, tumalikod si Lan Chen at naglakad patungo sa spaceship na dumating. Lu Sheng, malaki ang utang mo sa akin sa pagkakataong ito. Mabilis ang mga yapak ni Lan Chen, at sa isang iglap, sumugod siya sa parking space ng kanyang spaceship at binuksan ang spaceship. Ang lalaking may kulay abo ay sumakay din sa kanyang spaceship. Tara na, sasamahan na kita. Ang mga tao ng Red Eye Star Thief Group ay hindi simpleng tao. Pumunta ka mag-isa, huwag magbigay ng pagkain. Okay. Kung matagumpay na nailigtas si Lu Sheng sa pagkakataong ito, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng pabor na inutang niya sa akin. Hindi nagtagal pagkatapos lumapag ang maitim na asul na sasakyang panghimpapawid, lumipad muli ito, nag-swipe palabas ng atmospheric barrier ng Battlefield Star. Karagatan ng tao. Walang katapusang impormasyon at insight. Dalawang uri ng ika-15 antas ng Dao, kasama ang isang ika-16 na antas ng Dao. Mayroong hindi mabilang, ika-7, ika-8, ika-9, ika-10 antas ng Dao. Nagbuhos sila sa isip ni Lu Sheng. Ang una ay nagmula kina Wang He, Duan Yifeng, at Yang Yizhao. Ang huli ay mula sa planeta kung saan matatagpuan ang base 1,350. Siya ay itinuro at sinira ni Yang Yizhao, at siya ay ibinigay sa kanya bilang pinuno ng mga binhi ng sansinukob. Sa isip ni Lu Sheng, ang kulay abong roulette na kumakatawan sa Shikuan martial arts ay patuloy na lumawak sa hindi kapanipaniwalang bilis. Dahil kailangan nitong i-accommodate ang supernatural na apoy ng kalooban na tumaas ng husto sa itaas. 100, 1,000, 1,000 buong. Hindi makayanan sa huli, ito ay naging kawalan sa isang putok. Ang perpektong bilog na dating inakala ni Lu Sheng ay ganap na matatag ay sa wakas ay napuspos at sumambulat na buhay. Pero hindi na mahalaga ngayon. Matapos maglaro ng Taoism at manahin ang tao ni Wang He, Dan Yifeng at Yang Yizhao, ang pundasyon ng martial arts ni Lu Sheng ay mas matatag kaysa dati. Bilyon-bilyong beses pa. Ang pundasyon ng sinaunang panahon. Sa sandaling ito, si Lu Shengkai ay talagang kwalipikado. Go at subukang lumikha ng isang paraan na ganap na kanya, ang perpektong paraan. Kung walang pinakamataas na pundasyon, paano magiging pinakamataas na daan? Matapos mabasag ang kulay abong DC, ang masa ng kawalan ay mabilis na nagbago sa isang kalangitan sa gabi. Isang maliit na bituin ang nagliliwanag sa kalangitan sa gabi. Kumakatawan sa isang martial arts wheel. Ito ay simula pa lamang. Ikalawa, ikatlo, ikaapat. Ang mga bituin ay patuloy na nagliliwanag at mayroong hindi bababa sa 10,000 sa kanila na nagpapaganda sa kalangitan sa gabi sa isang medyo kahanga-hangang mabituing kalangitan. Marami pang susunod na kalmadong nag-isip si Lu Sheng. Pagkatapos ay simulan ang pag-aayos ng iyong sarili. Mula sa loob hanggang sa labas. Ang una ay mental power. Ang kanyang orihinal na espiritual na kapangyarihan ay isang amethyst humanoid lamang at kasisimula pa lamang niyang makipag-ugnayan sa susunod na antas na Bona Crystal humanoid. Ngayon ay ganap na namana ni Lu Sheng ang paraan ni Duan Yifeng at lahat ng antas mula ika-negatibo, 9 hanggang ika-negatibo 15 na antas ay na-clear na. Kasabay ng napakalaking memory blessing ng lahat ng mga mandirigma sa isang planeta, ang kanyang mental power na humanoid ay mabilis ding tumataas. Ang misteryoso at marangal na amethyst humanoid ay nagbagong anyo sa Bona Crystal humanoid sa bilis na nakikita ng mata. Maghintay hanggang makumpleto ang Bona Crystal humanoid transformation. Ang lilang kulay sa humanoid na katawan na ito ay nagsimulang mabilis na kumupas, na nagiging mga puting kristal na patuloy na naglalabas ng kakaibang pagbabago. Sa lalong madaling panahon ang buong amethyst humanoid ay nagbago sa puti. Pagkatapos ay nagsimula ang isa pang yugto ng pagbabago. Sa pagkakataong ito ang puting figura ay magsisimulang maging itim. Ang pang-11 antas na visualization object ng Crystal View Ideas, isang itim na sickle crystal na figura ng tao. Ang tigas ay 1,000 beses na mas mataas kaysa sa amethyst at Bona crystals, at ito ay may napakatalim na wave-cutting properties. Ito ang huling crystal visualization object sa Crystal Viewing Ideas. Ang simula ng ika-15 antas ng Divine Crystal na paraan ni Duan Yifeng. Ang pagbabagong ito ay hindi huminto hanggang higit sa 2/3 ng buong mental power humanoid ay nabago sa itim na sickle crystals. Tawag. Dahan-dahang bumuntong hininga si Lu Sheng ng maputik na hangin. Nakakuha siya ng malaking tulong sa pagkakataong ito. Ang lakas ng pag-iisip ay direktang tumalon mula sa ika-8 antas hanggang sa ika-11 antas sa isang hininga. Ika-11 antas na base sa paglilinang ng kapangyarihang espiritual.
Kahit na ang swordsmanship ay tumaas, at ito ay tumaas hanggang sa rurok ng 5 kaharian. Ay minana ni Lu Sheng ang lahat ng Duan Yifeng, at natural na kasama rin ang kanyang perception ng swordsmanship. Hindi ko lang alam kung bakit, ang mga insight na ito tungkol sa swordsmanship ay natigil pagkatapos itulak ang swordsmanship ni Lu Sheng sa rurok ng 5 realms. Malinaw na nararamdaman ni Lu Sheng na marami pa ring puwang para sa pagpapabuti. Dahil ba napakababa ng aking kasalukuyang kaharian? Hindi ko maintindihan ang pangunawa sa itaas ng 5 kaharian, o ito ay nakakapinsala at hindi nakatutulong na sa pilitang unawain, kaya ang pangunawa sa mga kasunod na bahagi ay nakalock. Dumating si Lu Sheng sa resultang ito pagkatapos mag-isip. Katulad ng mana niyang Yizhao, maliit na bahagi lang ang hinigop ni Lu Shengning, at nakalock din ang follow-up. Halos naiintindihan ko na. Ibinigay nga sa akin ng 3 guro ang kanilang tao nang walang pag-aalinlangan, ngunit kung gusto kong ganap na matanggap ang kanilang regalo, kailangan ko rin ang sarili kong pangunawa sa kanilang tao upang maabot ang isang pamantayan na sapat na matatag. Batayan para sa matagumpay na pagtanggap. Kung hindi, ang indoktrinasyon ng cramming ay magiging sanhi ng hindi matatag na pundasyon at mananatili sa isang tiyak na yugto magpakailanman. Napagtanto ni Lu Shengming ang mabuting hangarin ng 3. Pero kahit ganoon, napakalaki ng mga benepisyong nakuha niya. Pakiramdam niya ay kung kaharap niya ngayon ang pinunong si Lan Chen. Sa isang alon ng kutsilyo sa pag-iisip, tinatayang ganap na mapapawi ang kalaban. Mga pagbabago sa earthshaking. At pagkatapos ay mayroong panlabas na martial body. Ang isa sa mga taoist ni Wang He at Duan Yifeng ay nagtapos ng martial arts at ang isa naman ay nagtapos sa espiritu. Lahat ay pinakamahusay sa kanilang larangan. Si Lu Shengji, ang pinuno ng 2 pamilya, ay kailangan lamang na magsanay ng hakbang-hakbang at tiyak na malalampasan niya ang sinuman sa kanila sa hinaharap. Masyado nang mababaw ang orihinal kong pag-unawa sa Way of the Stars, at gumawa ako ng stellar vein diagram na sa tingin ko ay medyo maganda. Ang sistema ng kapangyarihan ay tila na puno ng pagkakamali at walang muwang. Masyadong mahirap baguhin, mas mabuting sirain ito at magsimulang muli. Ang stellar vein diagram ay batay sa immortalidad ng bituin. Kung nais mong muling buuin ang stellar vein diagram, maaari mo lamang baguhin ang hindi masisirang katawan ng bituin. Di ba basagin lang ulit tapos tatayo ulit, simple lang. Sa ilalim ng 20,000 metrong kailaliman ng dagat, si Lu Sheng, na tahimik na nakaupong naka-cross-leg, ay biglang nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa buong katawan. Pagkatapos, ang kanyang matangkad at matipunong katawan ay sumabog at nabasag mula sa loob hanggang sa labas. Hindi mabilang na laman at buto, mga laman loob, lahat ay nabasag. Naging hindi mabilang na pinong bula ng laman at buto. Sa ilalim ng madilim na sib, tila tahimik na sumabog ang isang kulay dugong paputok. Sa mga paputok na kulay dugo, tahimik na nasuspinde ang 360 golden light spot. Ito ang walang kamatayang selula ni Lu Sheng. Kung ganito ang kalagayan ng mga ordinaryong tao, hindi na maaaring mamatay ang mga namatay na. Gayunpaman, ang itim na sickle crystal na anyo ng tao ni Lu Sheng ay nakumpleto na sa karamihan, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay umabot na sa 11 antas. Kahit na tuluyan na niyang talikutan ang kanyang pisikal na katawan, makakaligtas pa rin siya sa pamamagitan ng pag-asa sa Divine Crystal Method ni Duan Yifeng. Isa rin ito sa mga mahalagang dahilan kung bakit may kumpiyansa siyang sirain ang kanyang martial body. Ang sumasabog na foam ng dugo at bone slag ay namuo at hindi naghiwa-hiwalay at muling nagtipon kay Lu Sheng, pati na rin ang daan-daang kilo ng mga kristal ng enerhiya na naiwan ng nakaraang pagsasanay ni Lu Sheng. Daan-daang kilo ng mga kristal ng enerhiya ang nabasag lahat sa ilalim ng pagkilos ng kapangyarihan ng pag-iisip, at isang hindi mailarawang agos ng enerhiya ang bumuhos sa katawan ni Lu Sheng. Ngayon na, ang itim na sickle crystal humanoid na si Lu Sheng ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at 2 napakatalim na sinag ng liwanag ang bumaril mula sa kanyang mga mata. Hugis muli ang martial body. Isang mataba na litid, 1 pulgada ng buto na muling lumaki, binuo. Ang mga immortal na selula ay muling inayos isa-isa. Isang ginintuang ningning ang namumulaklak mula sa laman at buto. Ang mga dating bituin ay walang kamatayan, at ang mga buto at laman ay bahagyang ginintuang lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat buto na kinalakihan ni Lu Sheng ay nagpakita ng ginintuang kulay. Parang gawa sa purong ginto. Mayroon ding napakarilag at mahiwagang mga pattern dito, na kung saan ay ang texture ng paraan ng mga bituin. Supreme Bone. Tinitigan ni Lu Sheng ang kanyang balangkas at sumigaw sa kanyang puso. Mula ngayon, ito ay tatawaging Supreme Bone. Hindi madaling magreklamo ang sinuman. Hindi na kailangan ang pangalang Stellar Immortality. Ang pangangatawan ni Lao Tzu ay tatawaging The Eight Desolates in the Universe. Ako lang ang nasa langit at lupa, ang pinakamataas na katawan ng mga bituin. Sunugin mo lahat para kay Lao Tzu. Boom! Nag-aapoy ang nagangalit na apoy sa makinang na gininto ang kalansay, at mas maraming laman at dugo ang mabilis na tumubo sa apoy.